Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampa dyan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Morning, Yusek. Yusek Defense Counsel Mark Vinluan during the impeachment trial emphasized their position that the statements made by VP Duterte were not threats in the first place dahil ito raw po ay pagtugon lamang sa Q&A. Kung ito ay hindi threats, ano pa ba ang maaari nating i-define sa salitang threats? So, ang ganitong klase na pagresponde ay normal at dapat na i-justify at i-tolerate? Tandaan po natin, ang pinagbantaan dito, hindi lang actually pagbabanta, dahil may kinausap na tao na handang pumatay. Ang sinabihan, ang tao na nais ipapatay, ay ang Pangulo, First Lady, at dating House Speaker. Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampa dyan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Ibig bang sabihin ng kanyang mga abogado na kahit sino na lamang na Pilipino o kahit sinong tao ay dapat or maaaring magbanta sa buhay ng isang head of state? Hindi normal ang ganitong klaseng depensa. Kaya sasabihin nila na isang pa na lang to sa korte, hindi po to simpleng grave threats. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng Pangulo, buhay ng head of state ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao, Vice Presidente, na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot ang pinagsasabi ng Vice Presidente noon? Kung hindi, ano yun? Wala siyang binanggit. Sinabi lang paulit-ulit na assassination plot. So kung hindi ito assassination plot at walang pagbabanta sa buhay, ano ang ginawa ng Vice Presidente? May iba ba siyang meaning sa mga sinabi niyang yon? In the first place, wala siyang dininay na ito ay kanyang sinabi. Gina-justify na lamang nila kung bakit nila ito sinabi. Dalawang reasons kung bakit niya daw ito sinabi ayon sa kanyang mga abogado. Una, di umano ay oppressive ang House of Representatives patungkol kay Attorney Zuleika Lopez. Pangalawa, dahil di umanong may grave threats. So itong mga justifiable reasons na to, since sila ang nag-bring up, sila ang dapat magpatunay kung totoo ito. Yusek, binanggit din po na it was never aimed directly to President Marcos FL and former House Speaker. Kung hindi naman daw po pinanood yung video, hindi naman daw po sila matutukoy. Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsummate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Uulitin natin, hindi ito simpleng grave threats. Ito ay mayroong kaugnayan sa national security ng ating bansa.